Wala na sa warranty period ang Honda City natin. Kaya may freedom na tayo magpalagay ng ilang aftermarket accessories without worrying if may tatamaan ba na pwedeng i-avoid ng warranty ng kotse. May option na rin tayong ipa-PMS ang auto sa labas ng kasa na kadalasan ay mas mura ang presyo. Good say! This is Sean of Sean Limited Life at today, ipapakita natin ang recent PMS experience natin sa Honda City. Ano-ano ba ang mga factors na kinonsider natin sa pag-decide if saan tayo magpapaservice ng kotse ngayong out of warranty na ito? At magkano naman ang nagastos natin this time? Lahat lang yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! ₱57,512 pesos ang total gastos natin sa PMS ng Honda City for the first 3 years o yung period na nasa warranty pa ito. That's 19,171 pesos per year or 9,585 pesos kada 6 months. Yes, mahal talaga mag-maintain ng kotse sa kasa. Kaya naman, pinag-isipan nating mabuti kung mag-stay pa ba tayo rito o ilalabas na ngayong out of warranty na ang kotse. Base sa PMS menu, basic change oil, replacement ng oil filter at drain plug washer ang gagawin sa 3.5 years PMS ng Honda City. At kung magre-refer tayo sa warranty booklet, manonotice natin na kapareho lang ito ng 1.5 at 2.5 years PMS. So base sa information na yan, more or less malapit lang dapat ang magastos natin sa 3.5 years PMS in case mapili natin magpa-PMS ulit sa kasa. 4,988 pesos naman ang estimate for 3.5 years PMS base sa periodic maintenance cost calculator sa Honda Cars PH website. Tapos na nag-inquire naman tayo sa Honda Cars Carmona, 5,235 pesos ang PMS estimate nila. Please note lang na hindi rito kasama yung complete wash including engine detailing na optional naman. And so far, so good tayo. Malapit doon sa 5,000 pesos na ina-expect natin na nakuha nating amounts. Anyways, nag-inquire din tayo sa ilang reliable shops outside kasa na nag-o-offer ng PMS services para magka-idea tayo if magkano ba ang presyuhan ngayon sa labas. Hindi na natin papangalanan yung mga shops, hulaan nyo na lang. Yung pinakode ko ay for basic change oil package only. Basically, kung ano yung nasa PMS menu ng Honda City sa kasa, yun rin yung pina-estimate natin sa shop outside. Semi-synthetic oil, oil filter, brake cleaner, tas hindi natin pinasama yung engine detailing para mas maging apples to apples ang comparison. Kung purely price ang i-consider natin, obviously, si Shop G ang pinakamura sa napagtanungan ko. Si Shop S naman ang nasubukan ko na dati at okay naman ang nag-i-experience ko sa kanila. Si Shop R naman ang pinakamahal pero okay rin naman ang reputation nila although hindi pa ako nakapagpa-PMS sa Shop R. Before ko i-share yung naging decision natin sa PMS, gusto ko lang pag-usapan saglit ang Casa Maintain. Ano ba ang ibig sabihin nito? Casa Maintain is when the car owner chose to maintain the car in authorized service centers to keep the vehicle in good running condition. Simply, ang Casa Maintain car ay yung pinapaservice natin ng kotse mula nung binili natin ito hanggang ngayon sa dealership o sa authorized service center ng car manufacturer. As long as authorized o accredited, kahit saang branch pa yan, pina-PMS, makakonsider na Casa Maintain yan, provided na hindi ka nag-skip o pinaservice ito outside. Ano ba ang advantage ng Casa Maintain? The most obvious advantage is that Casa knows its car than other generic outside shops simply because they manufacture the car. This gives confidence sa mga car owners na maayos ang pagkagawa sa Casa kasi kabisado nito ang sarili nilang kotse. Ang tanong, sureable ba ito? Of course not. Depende pa rin sa mechanic ito. Yung confidence, expertise, familiarity at maayos na pagkagawa nila ang pinanghahawakan mo rito. Which is ganun din naman ang case pag sa labas mo pinagawa. More on tiwala sa shop and mechanic. Speaking of confidence, pag narinig mo ang salitang Casa Maintain, nagkakaroon ng perception na maayos ang kondisyon ng kotse na nagpapataas ng value nito sa second-hand market. But unfortunately, mahal magpa-Casa Maintained. Kaya nga marami sa atin ay nilalabas na ang kotse matapos ang warranty period.
Also, merong other side ng Casa Maintain. Ito yung focus mo ay higher resale value only. Ang downside nga lang ay baka yung additional selling price na magigain mo ay mas maliit pa sa additional cost ng Casa Maintained. Lugi ka! Kaya, ibahin natin ang perspective. Huwag tayong magkasa para tumaas ang resale value ng kotse, but focus sa reliability and safety ng auto para hindi tayo ma-disappoint in case mag-decide tayong ibenta ang kotse, tas halos walang effect sa selling price ang Casa Maintained. Before we continue, kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell icon sa ating Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. Anyways, after comparing and weighing some factors, Casa and Shop S ang natira sa shortlist natin. Shop S dahil maayos naman na nag-experience ko sa kanila dati. And knowing the difference is just 1,000 pesos only, naging mas madali ang decision natin. I decided na for now, i-Casa Maintain ko muna kasi afford ko naman yung additional. Pero, yung next big PMS ng City sa Year 4, baka ibang usapan na. Baka kasi abutin na naman ng 20,000. Anyways, eto na yung actual PMS experience natin. Saturday, 7:30 AM ako dumating sa Honda Cars Carmona. Again, hoping na matapos sana ang PMS before mag-lunch break. Hindi ko matandaan, pero parang never pa ako natapos before lunch. In addition to the normal change oil PMS, bumili at nagpakabit din ako ng bagong door visor kasi ang lutong na nung luma ko at naalis na ang pagkakadikit ng isa. Medyo mahal sa kasa pero makapal siya at noticeable na maganda ang quality. Ang hindi ko lang nagustuhan ay medyo malapad sa taste ko yung visor. Pero wala na magagawa dyan. Kasalanan ko rin kasi hindi ko dinouble check. Anyways, 11:30 AM na rin na-release ang kotse. Mas maaga sana yan kung hindi ako nagpakabit ng visor. But still, natapos ako ng before lunch which is first time ko ata na experience. 6,614 pesos nga pala nagastos ko sa PMS. Kasama na dyan ang engine detailing pero excluded yung replacement ng visor. Kung hindi ko pinagawa ang detailing, 5,114 pesos lang sana ang binayaran natin. Malapit dun sa 5K na expected gastos ko. Mahal pero importante ang maintenance ng kotse. Sa mga auto warranty na, wala nang kaso kung sa loob ng kasa o sa labas mo ipapagawa. Depende na yan sa preference at budget mo. Make sure lang na competent at trusted yung magsiservice. Ipagawa mo rin regularly at on time para nasa tip-top condition palagi ang auto mo. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!